Siya ang lalaking nagtatrabaho ng 2 linggong straight na walang pahinga. Siya si Lionel Lomerosa, nasawi sa sobrang trabaho sa kanyang sarili. Sa pagsasalaysay ng kanyang kapatid na babae, ayon sa kanya, siya ay maingat sa katawan. Hindi daw umano itong nagkakape at hindi rin siya nainom ng soda or soft drinks. Napakaingat daw ito sa lifestyle. Alam naman natin na walang masamang magtrabaho, pero kailangan din nating ibalanse. Kailangan din nating ingatan ang ating katawan dahil ang katawan natin kailangan ding magpahinga. Dahil apektado ang ating mga organs sa katawan kapag bugbog sa trabaho. Guys, iisa lang po ang ating buhay, kaya ingatan nating mabuti dahil we live once. Aanti naman natin ang ating kinikita kapag mapunta lang sa pambayad sa hospital. Diba? Kapag tayo ay magkakasakit, di natin maabot ang ating mga gustong abutin sa buhay. Kaya napakahalaga talaga, ilibang din natin minsan ang ating sarili. I-enjoy din natin paminsan-minsan at magpahinga. Dahil deserve ng ating katawan na magpahinga. Wala naman ibang taong pipigil sa ating pagtatrabaho, pero lagi nating tandaan, ang katawan natin ang puhunan para maabot ang ating gustong abutin sa buhay. Lagi nating tandaan yan, kaya huwag nating pabayaan ang sarili. Paano naman natin maabot ang pangarap kapag di natin alagaan ang sarili? Naintindihan ko naman ang mga taong gantong klase na napaka-hardworking, dahil gusto nilang makaprovide sa pangangailangan ng pamilya or gusto nilang umangat naman sa buhay at makaipon. Kaya tudo silang trabaho kasi nasasayangan sila sa kita, pero mali pa din. I-share ko sa inyo guys ang nangyari sa akin noon. Nung ako'y nagtrabaho bilang isang OFW mga 11 years ago, ginawa ko noon, sobrang trabaho ako. Hindi talaga ako nagdi-day off sa trabaho. Ayaw kong magpahinga dahil gusto ko ma-provide ang pangailangan ng aking mga magulang sa Pilipinas at mga kapatid. Kaya, ayun, hindi ako nagdi-day off. Nasayangan ako sa kita. Tudo ako trabaho. At alam nyo, one day, sinisingil talaga ako ng aking katawan. Sa trabaho, bigla akong naghihina at nagpaalam akong mag-undertime. Pagdating ko sa accommodation, nagsusuka ako at nagtatai. Pinilit ko pa ang aking sariling magpunta sa hospital noon. So fast forward, na-admit ako sa hospital dahil nanghihina ang aking resistensya dahil sa sobrang trabaho at walang kinakain na healthy food. Dahil ang mga kinakain ko noon, puro fast food ang kinakain ko. Dahil walang time sa pagluluto, sobrang hirap talaga magkasakit na mag-isa ka lang. Almost 3 weeks ako sa hospital. Walang nag-alaga sa akin, mag-isa lang ako sa hospital. Minsan, dinadalaw lang ako ng aking mga staff ko sa trabaho kapag free time nila. Nakikisuyo ako sa mga staff ko, sa mga kailangan ko sa hospital. Napakahirap magkasakit na mag-isa. Hiningi ko talaga sa Panginoon na bigyan pa ako ng isang chance na mabuhay at alagaan ko na ang aking sarili. Guys, iisa lang po ang ating buhay, kaya alagaan natin. Yung kinikita ko, yung ipon ko, the time napunta lang talaga sa hospital, sa bills ko, sa mga gamot. Kaya yun ang naging lesson sa aking buhay. Yung nagtudo trabaho ako para makatulong sa pamilya. Pero kapag magkasakit, walang ibang mag-alaga. Yun ang napakasaklap. Wala man lang nangamusta sa akin. Makareceive lang ako ng tawag or text kung kailangan nila ng tulong, kailangan naman ng pera. Pero yung sarili ko, walang nakakaalam sa iisang pamilya ko na naghihirap ako that time. Kaya I hope meron tayong natutunan sa nangyari sa lalaking ito. Huwag nyo talagang kalimutan ang sarili na maging maingat at alagaan. Please share para ma-aware ang iba, and God bless.